kada taon, libo-libong Pilipino ang namamatay dahil sa high blood pressure or hypertensive disease. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA, number 6 pa rin ang high blood pressure na pumapatay sa ating mga Pinoy. Ang nakakatakot pa, base sa datos, 2 lang sa 4 na may high blood na Pinoy ang alam nila na meron sa rin ito. At 1 lang sa 4 na may high blood ang nagagawang makontrol ito ng tama. Kaya sa araw na to, pag-uusapan natin ang 5 bagay na dapat malaman nyo about high blood pressure. Una, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang high blood pressure, bakit ito napakadelikado at bakit ito tumataas. Ano nga ba ang high blood pressure? Sa Tagalog, ang ibig sabihin po niyan ay masyado malakas na puwersa ng pagdaloy ng dugo sa ating mga ugat. Para mas ma-imagine nyo, isipin nyo po na ang ating puso ay isang gripo at ang ating mga ugat naman ay parang hose na nakalikid sa gripo na yon. Pag masyadong malakas ang daloy ng tubig doon sa ating gripo at sa ating hose, ay nagkakaroon ng sira ang ating hose. Nagkakaroon ito ng butas at punit. Ganon din po yung nangyari sa ating mga ugat. Ating ugat ay nagkakaroon ng mga maliit na sugat at nire-repair ito ng ating katawan gamit ang blood clots o pamumuo ng dugo. Sa kasabaang palad, itong nabuong dugo ay maaaring mapunta sa iba't ibang parte ng ating katawan at magdulot ng sakit. Halimbawa, kapag itong blood clot ay napunta sa ating utak, maaaring magkaroon ng stroke ang isang tao. Kapag ito naman ay napunta sa ugat na nagdadala ng oxygen sa ating puso, ay maaari itong magdulot ng heart attacks. Yan ang dahilan kung bakit ang hypertensive disease or high blood pressure ay sanhi din ng una at pangalawang bagay na pumapatay sa ating mga Pinoy, which is yung mga atake sa puso at stroke. Maliban dyan, parehas sa hose na masyadong malakas ang daloy ng tubig na bumubulbak ang dulo, ganoon din po yung nangyari sa ating mga ugat. Kaya nagkakaroon ng problema sa ating bato tulad ng chronic kidney disease at sa ating mata kung saan nagkakaroon ng paglabo o pagkabulag at sa ating utak naman kung saan nagkakaroon ng demensya. Maaari din lumaki ang puso dahil sa high blood pressure. Nangyayari yan dahil ang puso natin ay kailangan lumaban sa sobrang lakas na pressure na lumadaloy sa ating mga ugat. Kaya nangyayari, kumakapal yung mga muscles na nakapaligid sa ating mga puso at nagkukos ito ng paglaki ng puso. Pag lumaki ang puso, ay humihina ang capacity nito na mag-pump ng dugo pag tumagal. Kaya nangyayari, nagkakaroon tayo ng heart failure kung saan yung puso ay hindi na kayang mag-pump ng enough na blood para sa ating pangailangan. Tinatawag din ng silent killer ang high blood pressure kasi madalang po itong magkasimptomas. Madalas nakakaramdam lang po kayo ng mga senyales nito kapag masyadong mataas na ang inyong blood pressure kung saan maaari na kayong makaramdam ng pagkasakit ng batok, pagkahilo, pagsakit ng ulo at iba pa. Pero kasama na po dyan yung pagkataas ng risk nyo na magkaroon ng stroke or atake sa puso. Bakit nga ba tumataas ang ating blood pressure? May 3 kategorya po tayo ng dahilan kung bakit tumataas ang ating blood pressure. Una, mga bagay na hindi natin makokontrol, bagay na makokontrol natin, at mga sakit na nagdudulot ng high blood. Yung mga bagay na hindi natin makokontrol, kasama na po dyan yung ating edad. Kasi habang tumatanda tayo ay tumataas din yung ating blood pressure. Pangalawa ay ang ating genetics o yung pagkamana. So kapag may mga magulang po tayo na may high blood, mataas ang tsansa na magkaroon din po tayo nito. Ang pangalawang kategorya ay mga bagay na makokontrol natin. Yan na po yung ating pamumuhay or lifestyle. Kasama na po dito yung ating timbang, yung ating pag-exercise or activity level, yung ating diet, at yung ating mga bisyo, so yung ating paninagarilyo at pag-inom ng alak. At syempre, kasama na po dyan yung pag-manage natin sa stress. Pangatlong kategorya ay mga sakit na maaaring magdulot ng high blood. Halimbawa po niyan ay ang paghilik or ang pagkakaroon ng obstructive sleep apnea. Dahil hindi po tayo nakakahinga ng maayos sa gabi, nagdo-double time yung ating puso na tumibok ng mas malakas at nagdudulot ito ng high blood. Kasama na rin ang diabetes sa kategorya na ito, kung saan ang diabetes ay sinisira po yung ating mga ugat, kaya tumitigas ito at mas tumataas ang ating blood pressure. Ang diabetes din ay maaaring makasira sa ating bato or kidneys na siya namang nagkokontrol sa ating blood pressure. Ang pangatlong example naman ay ang pagkakaroon ng chronic kidney disease. Gaya nga na nasabi ko, importante ang ating bato or kidneys para sa healthy na blood pressure. Pangatlong bagay na dapat nyo malaman about high blood pressure ay kung paano ito i-measure or sukatin, paano malalaman kung gaano ito kalala base sa measurement na yon, at ano naman ang inyong target na blood pressure pag kayo ay may mga specific na sakit. So paano ba natin sinusukat yung blood pressure? May 2 device po tayong ginagamit. Una, ang manual BP at pangalawa ay ang automatic blood pressure machine.
So, sa manual BP, yan po yung paggamit ng stethoscope at ng sphygmomanometer o yung device na pinapaligid sa ating mga braso at pinapump ng doktor. So, medyo mahirap po siyang gamitin, so hindi ko po siya recommended na gamitin ninyo pag-measure ng inyong blood pressure. Ang recommended ko po ay ang paggamit ng automated blood pressure machine. Sa paggamit ng automated blood pressure machine, ang mahalaga po dyan ay nakalibrate ito ng maayos o na-set up. Ibig sabihin po niyan na pagkumpara ang readings ng ating automatic sa manual at parehas po sila ng readings. May mga nagsasabi po na hindi daw maganda ang readings ng ating automated blood pressure machine. Sa tingin ko po, hindi lang po talaga nasusunod ang mga tamang steps pag gamitin ito. Halimbawa, bago tayo gumamit, kailangan nakapagpahinga, dapat tayo po ay nakaupo, dapat naka-level sa ating puso at hindi po tayo masyadong busog or pagkatapos kumain. Guys, para naman makatulong sa inyo, gagawa din ako ng isang video kung paano ang tamang gamit ng automated blood pressure machine. Pag nasukat nyo na ang inyong blood pressure ay may dalawang numerong lalabas. Merong numero sa taas at numero sa baba. Ang numero sa taas ay ang systolic blood pressure at ang numero naman sa baba ay ang diastolic blood pressure. Kapag kayo po ay may high blood, mahalaga po na mag-measure kayo ng inyong blood pressure kada araw. Dapat po yan umaga at gabi. So madalas po ginagawa ito ng isang linggo kapag kayo po ay nagsimula ng maggamot, may pinagbago sa inyong gamutan tulad ng pag-iba ng gamot or tumaas yung milligram at nagdagdag po ng ibang gamot. Matapos ang isang linggo or kung kailan hindi na po tumataas or bumababa ang inyong blood pressure, pwede nyo na po siyang sukatin na mas madalang. Pero depende pa rin po ito sa usapan ninyo ng inyong doktor. Ang mahalaga po dyan ay na-measure ninyo ng maayos ang inyong BP at nakikita ninyo kung tumataas ba ito or bumababa. By the way guys, naglagay na rin ako ng isang link ng automated blood pressure machine doon sa baba sa ating description box. Galing po yan sa Omron, yan po yung official store nila at sila po yung leading brand sa ating mga blood pressure machines sa Pilipinas. Maliban dyan, naglagay na rin ako ng link para sa isang logbook ng ating blood pressure. Makita niyo po doon yung readings kung mataas ba or mababa at pwede niyo pong ilog doon yung inyong blood pressure kada araw. So guys, ngayon alam niyo na yung measurement ng blood pressure, mag-flash po ako ng chart sa ating screen. Sa unang column, makikita niyo kung ganito kalala. Sa pangalawang column, yan po yung ating systolic blood pressure at pang-apat na column naman ang diastolic blood pressure. So sa paggamit ng chart na to, titingnan niyo lang yung inyong systolic at diastolic blood pressure. Hindi po kailangan na magsakto ang ating systolic at diastolic doon sa chart na nakalagay. Kapag isa sa dalawa ang tumumpak doon sa numerong yon, pero na po ang reading ng inyong blood pressure. Halimbawa, kapag ang BP ko ay 120/80, papasok na yon sa high blood stage 1 kasi ang numero sa baba ay pumatak na ng 80. Pag naman 140/75, papasok na yan sa stage 2 high blood kasi ang numero sa taas ay umabot na ng 140. Maliban sa pag-measure ng ating blood pressure at malaman kung mataas ba ito mababa, dapat alam din natin kung ano yung ating target blood pressure para po malaman natin kung tayo ba ay gumagaling or lumalala. Yung blood pressure target ay depende po sa usapan nyo ng inyong doktor kasi maaari po siyang mag-iba-iba base sa kalagayan ninyo. Halimbawa, pag may specific kayong sakit, maaaring mag-iba ito kaya depende po yan sa usapan nyo. Bilang guide, ipa-flash ko po sa screen ang mga target yung blood pressure base sa mga pinaka-recent na guidelines. Halimbawa, ang target BP na may high blood at wala ng ibang sakit ay dapat mas mababa sa 140/90. Kapag buntis, dapat less than 140/90 din. Kapag may edad na 65 pataas at wala ng ibang sakit, dapat mas mababa sa 150/90. Pag may high blood at diabetes or chronic kidney disease na kasama, dapat mas mababa sa 130/80. Kapag kayo po ay nakaranas na ng stroke or atake sa puso, ang blood pressure ninyo ay dapat mas mababa din sa 130/80. Pangatlong bagay na dapat malaman nyo about high blood pressure ay yung kahalaga ng mga lifestyle changes or pagbabago sa pamumuhay. Bakit nga ba hindi ito basta-basta at paano natin ito i-apply sa sarili nating buhay? So guys, kung hindi nyo actually alam, ang lifestyle change ay ang pinakaunang nire-recommend ng mga doktor sa mga pasyenteng may high blood. Kasi usually, within 3 to 6 months, kapag na-control po ang blood pressure gamit ng lifestyle change, hindi nyo na po kailangan maggamot. Pag-usapan naman natin kung gaano kalaki ang pwedeng ibaba ng inyong BP kapag kayo po ay nag-improve ng inyong timbang, nag-exercise, umawas o tumigil sa pagbibisyo tulad ng alak at paninigarilyo at pagkakaroon ng DASH diet. Unahin muna natin yung weight or timbang. Sa pagkuha ng timbang, ang kinukonsider po dito natin ay ang ating body mass index.
kung saan tinitry nitong i-measure kung angkop ba ang ating bigat sa ating tangkad. Gamit po ang ating BMI, malalaman natin kung tayo po ay underweight, normal, overweight, or obese. Maglalagay po ako ng calculator sa ating description box para maglagay kayo ng inyong weight at ng inyong height. At yun na po yung mag-calculate ng inyong body mass index. Ideally, dapat po ang ating body mass index ay nasa pagitan ng 18.5 at 25. Pero kapag kayo po ay isang bodybuilder, hindi po gaano accurate ang body mass index para sa inyo dahil sa mas maraming muscle mass. Base po sa research, maaring bumaba ang inyong blood pressure ng 5 hanggang 20 mm mercury kapag kayo po ay nagbawas ng 10 kilo or 22 pounds. O diba, napalaki ng improvement sa BP kapag kayo po ay nag-control ng inyong bigat. Paano ba tayo magbawas ng timbang? Maraming po tayong pwedeng gawin, pero ang pinakamahalaga dyan ay ang pag-control ng calories na kinakain natin. Ang calories po ay isang measurement ng energy na makukuha sa isang pagkain. So lahat ng pagkain at inumin maliban sa tubig ay naglalaman ng calories. Kapag masyadong marami po ang calories na tinitake in natin, kaysa sa calories na ginagamit ng katawan natin, tumataba po tayo or nagigain po tayo ng timbang. Pag konti naman yung calories na tinitake natin, kumpara sa ginagamit natin calories as energy, dun po tayo pumapayat. Para po matrack yung ating calories, ay naglagay po ako ng isang link doon sa description box para sa app na tinatawag na MyFitnessPal. So ito pong app na to, nakalagay po doon lahat ng pagkain at lahat ng klase ng putahe. Ilalagay nyo lang yung pangalan ng putahe or ng pagkain tapos lalabas na doon kung ilang calories siya. Maliban dyan, tutulong din siya kapag meron kayong goal na magpabawas ng timbang. So pwedeng 0.5 kg sa isang linggo or 1 kg sa isang linggo. Makita niyo po doon kung ilang calories yung kailangan nyo para ma-achieve yung target na yun. So guys, pag-usapan naman natin ngayon ang kahalagaan ng exercise.